direkta. Kaya kaunting kanin na lang ang natira sa kanya ngunit nang hihingi pa ito sa Ale. Sinabi ni Dadan na kuta daw ito ng mga kinatatakutang mountain bandits kaya hindi nababagay ang isang batang paslit dito. Dagdag ni Dadan na kung gusto niyang kumain ng karne ay kailangan niyang magbanat ng buto dahil kaunting kanin at isang basong tubig lang ang ibibigay nila dito. Kaagad na pumayag si Luffy kaya nagtaka si Dadan dahil hindi man lang ito umiyak. Giit ni Luffy na sanay siya sa hirap dahil sa mga training ng lolo niya. Sinundan ni Luffy si Ace sa labas dahil hindi na daw galit ang bida sa pangdodura sa kanya kagaya ni Shanks na hindi nagalit nung duraan ng bandido. Ngunit pinatumba lang ni Ace ang isang puno kaya gumulong patungo sa kanya tapos nabangga pa siya sa isang bato. Subalit nakita ni Ace na buhay pa rin ang bida pagkatapos ng ginawa niya. Kaya naman pinalo niya ito ng napakalakas at nahulog ang bata sa bangin. Nagbalik si Ace na maraming dalang pagkain kaya tuwang-tuwa na naman ang mga bandido. Kinagabihan ay nababahala ang dalawang kasama ngunit naglalasing na lang si Dadan dahil siguradong papatayin sila ni Garp dahil nawala si Luffy. Si Ace naman ay iniisip pa rin ang saloobin ng mga tao tungkol sa kanya na anak ng Pirate King. Tapos narinig pa niya si Dadan na sinasabing meron daw Devil's Lock si Ace dahil tatay nito ang Pirate King. Isang linggo ang nakalipas ay nagbalik sa kanila si Luffy. Sinabi ni Luffy na hinabol daw siya ng mga lobo sa ilalim ng bangin pero hindi niya sinumbong ang ginawa ni Ace. Nang itinapon ito sa silid ni Ace ay nakatulog kaagad si Luffy. Kinabukasan ay malakas ulit ang ating bida kaya sinundan niya na naman si Ace. Tapos dinilaan niya pa si Dadan. Pilit na hinahabol ni Luffy ang isa pang bata kaya sinubukan niya rin na dumaan sa mga buwaya. Kinabukasan ay hinabol ulit ni Luffy si Ace. Ngunit hinulugan naman siya nito ng napakaraming bato. At nagdaan ng mga araw na hinahabol palagi ni Luffy si Ace pero lagi siyang napapahamak. Subalit hindi pa rin sumusuko ang ating bida kaya naiinis na si Dadan. Saka nakita nila si Luffy na namamaga ang mukha dahil sa bubuyog. Ngunit patuloy pa rin siya sa paghabol kay Ace kahit na umuulan. Hanggang sa makita ito ng isang malaking tiger na wala pang nakakatalo. Mabuti ay lumabas ang isang oso kaya naman nakatakas si Luffy. Ngunit pagkatapos ay natawa pa ito. Naging rutina ni Luffy ang habulin si Ace sa loob ng 3 buwan hanggang sa makarating siya sa Great Terminal. Naglalakad ang dalawang lalaki dala ang kanilang kinitang salapi sa panloloko gamit ang mga paninda na nakuha lang sa dalampasigan. Ngunit inaabangan pala sila ni Ace. Nagtataka si Luffy sa lugar na ito, dahil ito pala ay basurahan ng mga bagay na pinaglumaan ng mga mayayaman. Ngunit dito rin nabubuhay ang mga masasamang tao. Hinahanap ni Luffy si Ace at hindi niya alam na ginugulpi na pala nito ang matatanda. Ang ibang matatanda ay patuloy na naghahanap ng kayamanan sa lugar, ngunit nang makakita ng alahas ang isa ay pinag-agawan nila ito. Nagpatuloy pa rin si Luffy sa paghahanap kay Ace. Hanggang sa makita niya itong tumatakbo. Nakipagkita si Ace kay Sabo. Dahil nag-iipon pala sila ng salapi upang magkaroon ng pondo na pambili nila ng pirate ship. Ngunit nabahala sila nang makita si Luffy sa ibaba na nais din daw maging pirata. Kaya naman sinuntok nila ang ating bida dahil maingay ito. Saka itinali nila si Luffy pero nais pa sila nitong maging kaibigan. Ngunit naisipan ng dalawa na patayin ang bida dahil nalaman nito ang sikreto nila. Kaya naman nag-ingay si Luffy dahil ayaw pa daw nitong mamatay. Pero wala naman silang lakas ng loob na pumatay ng tao, ngunit nang magmakaawa si Luffy na wag siyang itapon sa ilog ay ito ang naisip nilang paraan para patayin siya. Subalit dahil sa ingay ay narinig sila ng mga matatanda kaya pakakawalan muna nila si Luffy. Dumating ng resback ng mga pirata na ninakawan ni Ace, kaya napilitang magtago ang tatlo sa damuhan. Subalit nakita nilang nahuli ng mga ito si Luffy. Tapos tinatawag ng bida ang pangalan ni Ace kaya kinabahan sila. Saka sinabi pa ni Luffy na kaibigan niya daw si Ace. Kaya tinanong sa kanya kung nasaan ang mga kayamanan na ninakaw nila Ace at Sabo kaya nabahala ang dalawa na mawala ang pinaghirapan nila. Subalit hindi daw alam ng bida ngunit halatang nagsisinungaling. Kaya dinala na lang siya ng mga ito. Pagdating sa base ay itinali ng mga ito at pinalo ng malaking maso si Luffy. Pero hindi ito namatay dahil sa Devil Fruit. Samantala sila Ace ay nagmamadali sa pagkuha ng mga kayamanan nila. Itinali nila si Luffy at nagsuot ng spike gloves. Ngunit ayaw pa rin umamin ng bida. Kaya naman pinagsusuntok ito ng pirata. Samantala sila ay tumatakas na dala ang kayamanan nila. Naghahanap pa rin ng mga pirata kaya nalaman ni Sabo na hindi pa rin sinasabi ni Luffy kung nasaan ang base nila. Kaya naman nagpunta ito kay Ace dahil siguradong tino-torture si Luffy pero pinoprotektahan pa rin ito ang sikreto nila. Samantala naiinis na si Captain Blue Jam dahil late ang pagbibigay ng kayamanan sa kanya. Samantala nagmamadali na si Damulag na mapakanta si Luffy dahil naghihintay na si Captain Blue Jam sa kayamanan na ninakaw ni Ace. Ngunit nang maawa ang isang pirata ay binanatan din ito ni Damulag. Dahil sila daw ang papatayin ni Captain Blue Jam pag hindi na ibigay ang kayamanan. Samantala ang mga tao sa labas ay wala ring magawa dahil hindi sakop ng batas ang lugar.
Ayaw pa rin umamin ng bida kaya galit na si Damulag. Kaya kinuha nito ang espada para tapusin si Luffy, ngunit dumating sila Sabo at Ace para iligtas ito. Pinalo ni Ace ang isang pirata sa pagmumukha. Saka sinugod ni Ace si Damulag pero nahuli siya nito. Tumulong si Sabo para mabatiwan si Ace. Saka matapang itong kinalaban ni Ace habang si Sabo naman ay kinuha si Luffy. Ngunit ayaw tumakas ni Ace dahil hindi daw siya isang duwag. Nagbabala si Damulag pero matapang talaga si Ace. Kaya tutulong na rin si Sabo. Ngunit